Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So eto na naman po tayo mga kababayan, Happy New Year 2024 na po. Pero patuloy pa rin po tayong magbibigay ng ating opinion at reaksyon sa mga maiinit na balita. At sinasabi nga po nung mga asong ulol ni Duterte na pag-iintingin pa nila ang mga pagkontra, paglaban sa Marcos administration. And nandito naman po tayo, isa tayo sa pro-admin. We will always counter them with a truth, no? Sabi nga nila, truth hurts, pero ganun talaga. Now, the question is, can they handle the truth? Ano kaya ang next nila? Di ba? May pulburon, may nag-take down ng FB, sisi kay Ninang. O ano pa sa susunod? Ano pa? Baka, meron mga kababayan. Yung isang kapitan na, yung sabi good luck daw sa admin Marcos pag ginalaw daw ang Duterte, pinapasok ang ICC o yung, si Tamilmil, i-impeach, good luck daw. Mukhang may nakita po akong post na gumawa ng petition sa change.org na palitan na daw si Bongbong Marcos. Gaguan. Ano naman? O maski na meron kang milyon na signature dyan, sa palagay mo, ano ang bearing niyan? Dapat maka 33 milyon kayo na signatures dyan. Higitan nyo yung boto ni Tamilmil. Di ba? Ay na tong mga naging opposition na tong mga Dutertes na ito, mga asong ulo nila. Alam mo, nagkampihan pa sila ngayon eh. Nagkampihan na sila ng mga dilaw at anti-Marcos, no? Kasi naman yan, si Duterte, dilaw yan eh. Kinampanya niya nga si Ninoy, di ba? Sila yan, mga anti-Marcos. Tingnan nyo yung sa X account may nag-post si Guanzon saka si yung Mocha Uson. Di ba? Kumbaga, the enemy of my enemy is my friend. Mga anti-Marcos na mga Duterte, di ba yung Mocha Uson na yan, Duterte yan, saka anti-Marcos yan eh. Si Guanzon, dilawan yan, anti-Marcos. Di ba magkakampi sila? Niloloko lang kayo niyan. Si Duterte, dilawan yan. PDP laban, dilaw yan, anti-Marcos yan. Kaya yung mga Marcos loyalist na bumoto dyan noong 2016, naloko po kayo. Huwag niyong sabihin na pasalamat kayo dahil kay Digonggong na palibing si Apo Lakay. Ano lang po ba ang wish ni Apo Lakay? Na mailibing siya sa ating bayan. Whether sa libingan ng mga bayani. Diba? At panuntunan naman yan. Paano kayo lilibing sa libingan ng mga bayani? Nagkataon lang na si Duterte, may willpower, at malaki ang naitulong sa kanya ni Amy Marcos. Di quits lang, gago yung mga asong ulol na nagsasabing wala daw utang na loob si PBBM kay Duterte dahil pinalibing ang tatay niya. Di ba? Quits lang kayo, mga gonggong. Naggamitan din kayo. Kaya wag nyo nang sa amin yan. Tangina, kung makakabangon lang si Apo Lakay, pinagsasampal na kayo eh. Tangina ninyo. Ba't kayo nag-aaway-aaway? Di ba? Ayan eh. Kasi ang totoo niyan, nasa sideline ang mga dilaw. Tuwang-tuwa yan. Minsan nga dyan, iniisip ko, ito opinion ko lang baka, yung mga kunwaring mga asong ulol ni Duterte, no, yung iba dyan, talagang dilaw. Nagkukunwari lang silang mga dutards. Para gibain, no? Nasabihin na, kami, kakampi namin ng Duterte. Kami, mga dutards kami. Sige, ganito gagawin. Pero ang totoo, mga anti-Marcos yan at mga dilawan. Kaya tingnan nyo ang mga dilawan, nasa sideline lang yan, nanunood kasi they're planning their comeback sa 2025 diyan sa national midterm election. Magmasid kayo mga kababayan, i-relate ninyo. Ito ba, totoo ba tong mga Duterte minsan? May totoong Duterte yan, tulad ni Mocha Uson, yung si Boy Girl, si Hitad, yan, mga Duterte yan.
Pero yung iba diyan, nagkukunwari lang yan, pero mga dilawang pengs yan, anti-Marcos. Pinagtutulungan po tayo ng mga pro-admin, kayong mga loyalista, supporter, pinagtutulungan. Nag-combine forces na po sila. O yung dating kaaway ni Duterte, kunwari lang sila nag-away niyan. Tingnan nyo yung mga larawan sa X account. Si Duterte. O kasama niya, mga MPA. Oy, ikaw Hitad, ano masasabi mo? Di ba mahilig ka sa shotgun photo? O ayan o, si Duterte, kasama, kadre. O ano? Nasabi mo, Lisa Smug, kasi kasama si Michael Ma. Eh si Duterte, sino kasama? MPA, mga Chinese businessman na ano? Di ba? Bakit si Lisa Smugs lang? Putang ina. Oh, yung video ni Sara Tamilmil nung binabati niya yung anniversary ng mga Chekwa, di ba? O yan, panoorin ninyo mga kababayan, oh. 非常高兴及希望中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使黄世良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。June 20, 中国人国庆快乐 Happy National Day to the People's Republic of China. 谢谢大家。 Di ba? Mahilig na rin lang naman kayong mag-equate-equate, o di ba? Pero ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong magandang ginawa ng Pangulo, no? Dito po sa itong mga teroristang grupo, mga insurgents. Ang ganda po ng balita. Pero mag-background muna tayo. Ito muna po ang gagawin natin, no? Kasi marami rin pong nagtatanong dito kung ito daw po ba ay nararapat. Di po ba? May mga agam-agam ang mga tao. O, tulad po nito, hindi po natin bibigyan ito ng Malaysia, ha? Kukunin lang po natin ang inyong opinion sa bagay na ito. Ito po, balita po ito sa PCO noong December 29, no? Medyo late lang tayo ng konti. So sabi po diyan, 294 MILF, MNLF members take oath as PMP patrolmen and patrol women. 294 combined, no, former members ng MILF, MNLF. Yung MILF, yung Moro Islamic Liberation Front. Yung namang isa, Moro National Liberation Front. Di po ba? So, kung maalala nyo, nagbigay din po ng amnestiya ang ating Pangulo. Yung Proclamation 405 and 406 to these insurgent groups. Ngayon, kung maalala nyo, meron din pong silang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Meron po silang autonomy. Meron po silang mga gobyerno dyan. No, nagkasundo po ang ating gobyerno na papapasukin itong mga former rebels on these two groups sa kapulisan para po sila ang magmando ng peace and order dyan po sa Bangsamoro. Correct me if I'm wrong. So which is a good gesture at wini-welcome po ng Bangsamoro government, ng MILF, ng MNLF, yung Proclamation 405 and 406 offering a amnesty to these rebel groups for peace and order, which is a very good sign. O nga, now, no, nung una po, no, based on the agreement of our government and the Bangsamoro, kukuha po ng 400 na former MILF, MNLF na magiging kapulisan, babae man o lalaki. 400 po sila. Nung August, meron na pong naipasok na 102, no, na swear-in na sila, no? Ngayon, ito naman 294. This is just a fulfillment of that 400 na napagkasunduan, no? Which is a very good one, no? Ngayon, marami pong nagtatanong diyan. Nararapat ba 'yan?
napapasukin sila sa mga kapulisan. Yung iba po, pumapasok ng sundalo. Yung ibang mga, hindi po MI saka MN, kundi yung mga dating rebelde, mga MPA. Sumusuko sila, tapos, siyempre, i-orient sila, parang bumalik, yung mawala yung ano nila, yung utak nila sa pagiging rebelde. Yung iba, pumapasok po ng kasundaluhan, tinatanggap. So, marami po nagtatanong, no? Nalilito dyan, nararapat ba yan? Sa akin pong opinion, opinion ko po ito, nararapat. Kung inalaw po ng gobyerno at nagkasundo sila, no? The Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, na magiging ano po ito ng Bangsamoro, sila po yan, no? Na pagkasunduan. And also, no, para tanggapin ang mga kapwa nating Pilipino nagbabalik loob sa gobyerno. Instead na maging pabigat sila sa gobyerno, lalo na sa Bangsamoro, na yung kung ano man yung kabuhayan nila, why not serve as a peace officers of the regions? Maganda po yan. At ipakita sa mga nandiyan pa sa grupo na yan na hindi pa sumusuko, yung defiant, maski na nagbigay na ng amnesty, na the government is willing to help you and take you back to the fold. Di po ba? Tigil na ang pagdanak ng dugo ng kapwa Pilipino. Kung ito, maano sila, yung hindi nila traidorin yung pinasukan nilang profession, be a good officers of the law, why not? Di po ba? Give them a chance. Always give them a chance. A second chance. Di po ba? Kaya sa akin, maganda po yan. No? Hindi ko na po babasahin dito yung sinabi nila DILG o yung mensahe ng Pangulo. But for me, I'll take them. No? With also their experiences. Malay nyo, makausap nila yung mga dati nilang mga kasamahan. No? Ganito na ang buhay namin. Masaya. Pinagkaloob sa amin ng gobyerno. Ano bang pinaglalaban natin dati? Di ba? Magkaroon tayo ng lupa, sariling kabuhayan, o whatever. Di ba? And also, we are serving our country, our government, and our fellow Filipinos. Why not? Di po ba? Iwas, danak, tugo, kapayapaan. Di ba? Yan ang po ang gusto naman natin sa lahat. Di po ba? Tama, mali. Ngayon po, mga kababayan, sa ulat din po ng, tutuloy lang natin ito, no? Sa ulat po ng Philstar Global, dito po, January 2nd, 26,145 Moro Islamic Liberation Front combatants decommission. Na-decommission na po sila. No? Eto po, up to 26,145. Ang dami nito. Former combatants of secessionist group, Moro Islamic Liberation Front, had been decommissioned and are now living as civilians in communities. President Peace Advisor Carlito Galvez Jr. said yesterday, si Secretary Galvez ng OPAPRO, no? A key component of the normalization program under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, the decommissioning process involves laying down of arms and return of former combatants to mainstream society. Quote, these former MILF combatants are now fighting a different battle, and that is to improve their socio-economic well-being. Tama naman po yan. Kaya nga po nagbigay nga po ng pardon, di ba? Yung tama po ba yung pardon? Yung sa proclamation, amnesty, di ba? Pero meron po yung guidelines, no? Meanwhile, the transformation program for the MNLF o yung Moro National Liberation Front, which was launched in October, is expected to improve the life of and empower MNLF members as agents of peace and development. Eto nga po, pwede silang pumasok sa ating mga kapulisan. Our MNLF brothers and sisters are determined to help move forward the government's peace agenda and walk the path of peace. He said the government is showing the MNLF that is bent on fulfilling its commitments as provided under the 1996 Final Peace Agreement. Galvez cited the progress made under the Bangsamoro peace process with the passage by the Bangsamoro Parliament of 5 of its 7 priority codes, which aim to improve the socio-economic condition of its people and boost the region's economy.
He said crafting and passage of these codes indicated that the Bangsamoro Transition Authority is growing strong. Sana naman po, mapalakad po, mag-govern po ng maigi ng mga leaders ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao yan. No? Yan po siguro ang hiniling nila. Hindi maganda. Kaysa naman patuloy kayo makipaglaban, yung inaano yung secession, yung secede, meaning gusto nilang ihiwalay kasi. No? Kasi meron po yan, kung maalala ko mo, no? Correct me if I'm wrong, nung panahon pa yan ni Apo Lakay, no? Talagang meron pong mga grupo dyan sa Mindanao no gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, no? Pero ngayon po, at least nagkakaroon tayo ng malawak na kaisipan, di ba? Nagkaroon sila ng autonomy. Di ba dati may Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung ARM, di ba? Meron ba yung ngayon? Naging BARM na, Bangsamoro. Eto po, no? Alis po tayo sa ating mga MI and MNLF, no? Gusto ko lang pong sana kung meron po kayong opinion tungkol dun sa unang article natin na yung pagpasok ng mga saka MNLF sa ating mga kapulisan. So, kung ano po ang inyong take, comment down below. So, punta naman po dito tayo sa ulat ng AFP, di po ba? Ito palagi pong sinasabi ng ating kasandaluhan na patuloy ang pagdismantle, pagsugpo sa mga insurgent dito po sa mga New People's Army, no? Nasabi nga na narinig ko minsan, hindi. Nabasa ko po minsan na isang grupo na lang 'yan, no? Kunti na lang sila at patuloy po even do na sinasabi nila na yung sa peace talks, ewan ko kung nagaganap na po 'yan diyan sa Oslo ba 'yan sa Norway, no? Patuloy po wala pong ceasefire. Kasi pag nag-ceasefire itong mga to, gago ang mga MPA, mga traidor yan. Hindi naman lahat sila sumusunod sa mga sinasabi ng leader nila tulad ng NDF, yung National Democratic Front nila. No? Kasi yan, may mga faction na rin yan. Hindi lang naman ni isang kabuang MPA yan. Nagsanga-sanga na po yan. Marami rin silang hindi pagkakagustuhan, kaya nagtayo sila. Di ba yung isa sa proclamation ng Pangulo? Di ba meron pa yung Alex Bongkayaw Brigade Revolutionary ng mga wala. Di po ba? Mga insurgent arms yan. Mga parang puno nga daming sanga. Ngayon dito may binalita ulit nung December 31st ng AFP, no, sa Philippine News Agency. AFP dismantles 8 communist fronts, weaken 14 others in 2023. Tignan nyo, 8 communist fronts at meron pang 14. So, ang dami niyan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi lang isang kabuuan yan. Ang dami na nila, nagsanga-sanga yung mga yan. Yung mga hinayupak na yan na patuloy pa rin nakikibaka for more than 50 years na po. Di po ba? Tama, mali. Ito ang sabi. In 2023, the AFP was most proud of the 8 New People's Army's guerrilla front it dismantled aside from weakening 14 others. The achievements reaffirm the military's commitment to national security and regional peace. As of December, there are no more active CTG, guerrilla fronts. AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad said in a news release Sunday. Continued focused military operations by the AFP also resulted in the neutralization of 67 high-value communist targets and 1,399 members of communist and local terrorist group. Ayan po. Among the top leaders neutralized were Dionisio Macabalo, Always Muling or Cardo. Si Cardo daw. Secretary of the North Central Mindanao Regional Committee, and Parahudin Pumbaya Pangalian alias Abu Sakaria, Amir of Dula Islamia Philippines and overall Amir of Islamic State East Asia. Sometimes parang ito mga teroristang grupo, no? Additionally, the AFP seized 1,751 firearms through capture, confiscation, recovery, or surrender, reducing the capability of terrorist groups to carry out violent attacks against government, security forces, and local communities. Eto to, mga kababayan. Since nabanggit na terrorist group, meron po tayong isasama dito. Maganda po ito. Tiyak ito, lalo itong manghihina itong mga terrorist groups na ito. Di po ba? Ayan, nandito po siya.
For 2024, Trinidad said the AFP will gradually shift focus toward territorial defense operations, ensure its presence and increase efforts in maritime security, towards na dyan sa West Philippines, conduct more joint activities with allied forces and minded nations that shares the commitment to peace, security, and international cooperation, and strive to be an organization that Filipino can trust and count on. So hopefully ganito, sige, diyan kayo mag-shift, gradually shift, pero wag nyo pong baliwalain pa itong ating mga threats na insurgents and terrorists. Baka sa kakaship nyo dyan sa ating maritime issues, mapabayaan nyo ito at lumakas ulit. Di ganun din, di po ba? Kailangan maubos sila, no? Okay? So next, punta po tayo sa ulat ng Presidential Communications Office, December 30. DILG underscores resolute efforts to combat criminality, insurgency. Ayan. Yung sabi ni, dito po, sa ulat nitong DILG. The Department of Interior and Local Government remains relentless towards combating illegal drugs, insurgency, and various forms of criminality. Yung mga nagsasabing wala daw ginagawa sa pagsugpo sa illegal na droga, marami po. Ayaw lang nilang ibalita sa inyo ng tama. Yung huling-huli nga may 1.3 billion diyan po sa Clark, nasa BAT. Di ba? In this year-end report, the DILG highlighted their multi-sectoral engagement in promoting and ensuring the safety of communities. Quote, to meet the ever-evolving challenges faced by our nation and to fortify our mettle and grit as we contribute to nation building, we initiated various efforts to fully realize the government's long-term vision of matatag, maginhawa at panatag na buhay for every Filipino. Ayan. Similarly, we continued to align our actions to achieve the President's 8-point socio-economic agenda as embedded in the Philippine Development Plan 2023 to 2028 and amplified in the administration Bagong Pilipinas brand of governance. One of the key progress of the agency is the Buhay, Ingatan, Drogay, Iwanan o yung BIDA program, which stresses the government and private sector shared responsibility in eradicating illegal drugs. Ayaw kasi itong ibalita o pansinin ng mga asong ulol ng Duterte at mga dilawans. Ayan po yan. Maganda po ang report. Mahaba po dito. Kayo na lang po yung magbasa ng iba. Nandyan po yung link sa ibaba. Okay, ngayon, punta po tayo dito, mga kababayan, sa ulat ng AMLAC ito yung Anti-Money Laundering Council, AMLC, Kasi po, nag-press conference po sila. Ano po yan? Kasi nais po ng Pangulo na umalis tayo sa gray listing sa finance, ng international community. Kasi po, yung pagpa-finance, wala pong, anong tawag dito, yung confidence, sa atin, mababa kasi nga, mukhang hindi tayo pa nakaka-exit sa gray listing, na kung saan yung ating anti-money laundering mahina sa pag-combat ng mga money laundering, mostly sa terrorism. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tandaan nyo yung paghina, yung report ng AFP na humihina na ang mga insurgents at mga terrorist group. Lalong hihina yan pag ito, in-enforce natin ito, yung gusto ng Pangulo na umalis tayo sa anti-money laundering gray list, mawawala to. Kailangan itong AMLAC natin, itong AMLC natin, ay talagang i-implement to. Dapat ito may mga intelligence budget to. I-enforce nyo yung batas. So ano po ba yung tinatawag na gray listing pagdating po sa economy o sa mga financial world? Ito po yan, sabi lang dito. The gray list is a list of jurisdiction under increased monitoring. These are countries which have made a commitment to address strategic deficiencies
regarding money laundering, terrorist financing, and proliferation financing in a grid period and are subject to increased monitoring. Mahirap po yan. So eto pa mga kababayan, dagdag lang natin. When a country is put on a gray list, it means that it is under increased monitoring by the Financial Action Task Force. Kasi nga, baka yung bansa mo ay pinanggagalingan ng money laundering, mostly ng mga terrorist group. Kaya nilagay ka dyan. Kaya ang gusto po ng Pangulo, makalabas tayo dyan. Kasi nga, di ba? Ang daming mga nakakapasok na terrorist group, hindi nababantayan maigi. Kaya sabi po dito sa Presidential Communications Office, eto po, PBBM orders AMLC to ensure implementation of action plan removing PH in global money laundering gray list in 2024. So pinag-uutos niya na po sa Anti-Money Laundering Council na i-implementa nyo na yung plano natin para ma-remove tayo dyan sa gray listing ng FATF. President Marcos Jr. has directed the Anti-Money Laundering Council and all concerned government agencies to address the remaining strategic deficiencies that would remove Philippines in the global money laundering list in 2024. During the sectoral meeting on Tuesday, the President reiterated his order to strengthen efforts that would ensure that the Philippines will not be a money laundering site for any unlawful activities through Executive Order number 33 issued last year. O, tingnan nyo yan. May EO na, di ba? The President reiterated the government's high-level political commitment and directed all government agencies concerned to strictly address the remaining strategic deficiencies identified by the FATF in relation to the gray listing of the Philippines. Ayun po ang sabi ni AMLC Executive Director Matthew David. The Philippines is aiming to address all these deficiencies within 2024 and to trigger the exit process from this FATF gray listing. Global Money Laundering and Terrorist Financial Watchdog, Financial Action Task Force, so sinabi natin kanina, placed the country under gray list in June 2021. O 2021 pala tayo, no? Nung ika-6 na taon na ni Digong. According to David, the President also directed the agencies of the government to continuously sustain good coordination among themselves between law enforcement and other government agencies for such order. The country has received 18 action plan items to resolve its gray list status in 2021. Ang dami naman. Currently, it has 8 remaining action plans that need to be addressed. Oh, wow. Galing, 8 na lang, no? These remaining action plans include the effective risk-based supervision of non-financial business and professionals, mitigating risks associated with casino junkets. Di ba yung mga pogo? May mga, alam nyo na, kabalbalan dyan. Di ba yung latest dyan sa Pasay? Enhancing and streamlining access to beneficial ownership information, demonstrating an increase in the money laundering and terrorism financing investigation and prosecution, and ensuring cross-border measures in all entry points across the country, including seaports and airports. Yun nga po kasi ano tayo, archipelagic country. Ang dami nating ports, lalo na dyan sa mga seaports. While the government is on the right track to fulfilling the President's order, David stressed the need to expedite the removal of the Philippines from that list. Correct. Kasi malilimitahan ka no? Paano ka makakapag-engganyo ng mga ibang mga negosyante kung nandun ka pala sa gray listing ng Financial Action Task Force? Pero dapat, pag mag-exit, meron ding matinding batas tungkol sa money laundering at sa mga terrorist group, di po ba? Okay, so yan po mga kababayan, napakagandang aksyon ang gagawin ng Pangulo dito. Pinag-uutos niya na kasi balakid po yan. Pag ikaw ay nailagay sa anuman o whatever, gray listing,
nasa kanilang yung mga black book kung tawagin. Di po ba? Ang hirap niyan. Hirap kang makapag-invite ng magnenegosyo sa iyong bansa. Di sayang lang yung mga sinasabi nating mga foreign trips ng Pangulo. Panay ang invite mo ng mga business sector. Tapos malalaman nila, teka muna. Matindi ang krimen dyan, lalo na sa terrorism. No? Ang lakas dyan. Di nila makombat yung terrorist group. Ganito, may mga insurgents pa. Di ba? Kaya sana matanggal tayo diyan, no? 2024, meron pa kayong 12 months. 12 months na lang, balik na naman sa holiday festival. Di po ba? O kayo, ano po ang inyong masasabi diyan, no? Lalo na po doon sa pagtanggap ng mga former insurgents sa ating mga kapulisan, at ito nga po ang hangarin ng Pangulo na maalis tayo sa gray listing ng money laundering. Doon po sa Financial Action Task Force Group, nandun po tayo, naka-gray list tayo na pag sinabing nilagay ka doon, nako, ang hina ng programa mo sa anti-money laundering ng mga teroristang grupo or hindi naman siguro teroristang grupo, but those who are committing money laundering. Okay? So yan po, no, mga kababayan. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.